Hindi ka nakikinig, Moana. Ani Vince na isinara ang libro ng trigonometry dahil wala naman doon ang pansin ng kaharap. Nakatitig ka sa akin pero wala sa sinasabi ko ang iniisip mo. Vince, what? Naiiritang tanaw nito. Do you find me pretty? Nabigla si Vince sa tanong na iyon. Nagsalubong ang mga kilay. Of course you are pretty. Not just pretty but beautiful too, Moana. Pero ano ang kaugnayan ng itsura mo sa trigo? Nasiyahan siya roon. Hindi pinansin ang huling sinabi nito. Sino ang mas maganda sa amin ni Veron? Tumingala sa bubong ng swing si Vince kasabay ng pag-iling. Women, sige na nga, wag mo nang sagutin. Alam kong mas maganda si Veron. Naroon ang resignation sa tinig niya at wala sa loob na binuklat-buklat ang libro. You are the prettiest in all of San Ignacio, Moana Marie. Seryosong wika nito. And you have the most sensual face I've ever seen. And that single flirtation dimple is driving me mad. Pinigil ang sariling idagdag ang nasa isip. Biglang nagangat ng mukha ang dalagita at nakitang nakatitig ng matim sa kanya ang binata. But she's too young to read what was written there. You mean that? Kumislap ang mga mata niya. Cross my heart and hope to die. Nakangising wika nito kasabay ng pagkaros sa dibdib. Then it's possible for you to like me? Bumuntong hininga si Vince at muling binuksan ang libro. I like you, Moana. I really do. Now let's get on with this. Then kiss me, Vince. He stiffened and slowly raised his eyes. I'll pretend you didn't say that. At isinara ang libro. I don't think you're really interested to learn, so I am serious, Vince. I want you to kiss me. Hindi malaman ng binato kung maiirita o matatawa sa kaseryosohan ng mukha niya. You don't know what you're asking, Moana. Of course I do. Giit niya. You're every woman's dream, Vince. Pinag-uusapan ka ng ibang mga classmates ko. Some of their elder sister were your girlfriends kung hindi man nagkaroon ng matinding crush sa'yo. They said you kiss nice and bumaba ang mga mata niya sa may sintron na. Moana Marie. You don't have to shout at me, she said, pouting her lips. I only want you to kiss me. Really kiss me. You see, all the boys that I went dating with had kissed me, you know. Sa mga figures sa libro siya nakatingin, kaya hindi na niya nakita ang maling pagkakadikit ng mga kilay ni Vince. And yuck, I hated it that I broke a few off with them after the first date. Yung sinasabi mo ang boyfriend ni Clem na naging boyfriend ko, while he was an improvement kaysa sa iba, still hindi ko alam kung saan ko ibabali ang mukha ko. Naiipit niya ang ilong ko that I couldn't breathe. You didn't come here to ask me to give you a kissing lesson, did you? Nasa tinig nito ang balat at iritasyon. She pushed her luck. You said you like me, so what's wrong if you kiss me? Shut up. I don't kiss little girls with braces. Damn it. Pagalit itong tumayo at nauga ang swing. Bigla rin siyang tumayo at namaywang. Nairita sa sinabi nito. I'm not a little girl anymore, Vince. And don't worry about my braces dahil patatanggal ko ito bukas din. Ang mami lang naman ang may gusto nito eh. Oh Lord. Pero hindi nangyari ang gusto niya. Hindi pumayag si Adriana ipatanggal ang braces ng anak. Hindi nito tinanggap ang rason niyang uncomfortable. Lunes wala na siyang klase at pauwi na. Subalit naisip na bumili muna ng soft drink sa kantin. Palabas na silang makitang papasok ng kantin si Vince at Veron. Si Veron ay nakakapit sa braso ng binata na tila makakawala ito. Her young heart couldn't take the sight of them. Minabuti niya sa kabilang exit lumabas, subalit nakita na siya ng binata. Hay, wala pa ba ang sundo mo? Wika nito na huminto sa tapat niya. Si Veron ay matalim na huminga at ipinagkuro sa mga braso sa dibdib. Pero hindi siya sumagot, ni hindi rin niya tinignan ng lalaki. Nilampasan ito at tuloy-tuloy na lumabas. Moana, akma itong hahabol subalit na hawakan ni Veron ng braso. Minsakala ko ba'y nagugutom ka kaya mo ko niyaya dito sa kantin. Hinila nito ang binata patungo sa counter. Nagpahinuhod si Vince pero mula sa salamin ng kantin ay sinundan ng tanaw si Moana patungo sa gate. Alam mo, mas gusto kong isipin girlfriend mong batang iyon kaysa sa akin. Naiiritang sabi nito. Bata, you're right. Taimbagang nitong sagot. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit lagi mo lang ginagawang issue ang closeness namin ni Moana. Paano lagi mong kinukonsinta ang Spolbart na yun? Tingnan mo nga. Tinanong mo lang kung dumating na ang sundo ni hindi ka tinignan at biglang nagsalumang ang makilay ng dalaga si Rara. Realization lang. Yes, anito na may kasamang parangya. Come to think of it, nakasimangot ang babaeng yun sa tuwing nakikita niya tayong magkasama. Nagsiselo si Vince. Hindi sumagot si Vince. Inabot ang canned soft drink sa cooler at muling tinapunan ng tingin ang daan patungo sa gate pero hindi na ito nakita si Moana.
Si Beron ay malakas na tumawa. Oh boy, that girl had a crush on you, Vince. Shut up, Beron. Babala ng binata. Pero hindi mapigil ang pagkaliwang dalaga na may kasamang pagtuya. And look at that. Nagsawa na siguro sa mga kasing edad niya at ikaw naman ang napagtuunan ng pansin. Knowing her, she'll try her best para akitin ka. Poor little rich girl. Umiiling nitong Mika still smiling. Or shall I say poor little flirt? Halos pahagis na ibinalik ni Vince sa cooler ang lata ng soft drink. I lost my appetite. Naningkit ang mga matang wika nito at lumabas ng kantin. Naiwang nangingit-ngit si Bern. Watch out, Beron. Si Joey na tinapik sa balikat ang dalaga. Alam mo naman ang reputasyon ni Moana sa campus and no one can resist it. Bukod sa talaga namang maganda'y super yaman pa. At ang boyfriend mo sa bangko ni Mr. Henry lang nagtatrabaho. Huwag kang demonyo, Joey. Galit nitong baling sa binata. What can a 16-year-old do? I know, Vince. Hindi niya papatulan niyon. At patabog na lumabas ng kantin ng dalaga. Kinabukasan na hindi pumasok si Moana at nagdahilang masama ang katawan. Are you alright, honey? Nag-aalalang tanong ni Henry sa anak na nakababa sa kama. Hawak ang remote control at nanunood ng videotape ng paboritong cartoon character. Batman na siya mismo ang nag-tape mula sa palabas na series nito sa TV sa Amerika. Gusto mo bang dalhin ka namin ng mami mo sa doktor? I'm okay, Dad. Sagot niya na hindi inaalis ang mga mata sa TV screen. Just a little headache. It's gone now. Are you sure, darling? Paniniyak ni Henry. Ang sabi ng mami mo gusto mong ipatanggal ang braces mo. Sandali hindi sumagot si Moana. It wasn't serve its purpose kung tatanggalin mo kagad iyan, Iha. There's this man I like so much, Daddy. And he didn't like girls with braces. Kung hindi napigil ni Henry ang sarili, napapabularas ito ng tawa sa sinabi niya. Then that man is a fool, Moana. Pati ano nito sa huli. Your braces didn't make you less pretty. Tumayo na ito at humakbang patungo sa pinto. Take your mind off that man, kung sino man siya, and let him eat his heart out, darling. When you're 18, lumabas ang silid ng anak si Henry. Nasa hallway si Adrian at natatawang nakasandal sa may dingding. Gasgas na ba kung sasabihin ko sa yung I told you so? Si Adrian ay kinawit ang braso. Sa braso ng asawa. Nangingiting umiling si Henry at tinakbayan ng asawang bata at ito ng 12 taon at masuyong hinadkan sa ulo. Nasa akin ang 2 pinakamagandang babae sa buong lupa who can both twist my head with their little fingers. Isang marahang tawang pinakawala ni Adrian at sinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Nasa gilid ng swimming pool ng hapong ayun at nakataob sa nakalatag na tuwalya wearing her yellow bikini. Hindi niya napo ng pagdating ni Vince humublay kakat at ilang sandali munang pinagmasdan siya bago nagsalita. Dumaan ako dito bago pumasok sa klase ko dahil sabi ng yaya mo'y may sakit ka. I should have known. She stiffened and closed her eyes. If there's one thing that she admitted, Vince so much was his voice, deep and so mild, like the voice behind her favorite cartoon character Batman. In fact, pag nanonood siya, mas gusto niya ipang ipikit ang mga mata and just listen to the voice and mag-imagine na si Vince yun. Bigla siyang tumihaya paharap dito. Nasa pinakagilid siya ng swimming pool kaya bumagsak siya sa tubig. Pinakamalalim na bahaging yun at tuloy-tuloy siya sa ilalim. Inihagis ni Vince ang mga gamit sa Bermuda grass at mabilis na tumalon sa pool. She was halfway to the bottom ng abutan ng binata ang grass her body, subalit sa kabiglaan ng binata itinulak niya ito at tila isdang sumisid patungo sa mababaw ng bahagi ng malaking pool. Nagulat may inabol siya ni Vince sa tinabutan sa may mababaw. Parehong naghabol ng hininga ang dalawa ng lumutang sa tubig. That was a dirty trick, Moana. Ako sa nito habang nakahawak sa bewang niya. Kailangan ko pang umuwi ngayon upang magpalit ng damit. Did you really think na malulunod ako? Natatawa niyang sinabi. Ikinapit ang mga kamay sa leeg ng binata. Underwater, her legs curled around his hips. You always act like my knight in shining armor, Vince. Iyan siguro ang dahilan kung bakit mahal kita. Moana. Oh yes, I do love you. Ulit nito. Kilala mo ako, Vince. Hindi ako yung taong nagtatago ng damdamin. He cleared his trust words wouldn't come in easy way. I like you, Moana. Tinakpan niya ng daliri ang bibig nito. I don't want to hear the bad, Vince. It may hurt. Sinuklay ng binata ang buhok niya patalikod. I will be very foolish if I will take advantage of your feeling, which you will outgrow in years. Bukod pa sa girlfriend ko na si Beron, na alam kong alam mo. Nagkalambong ang mga mata niya. Why are you hurting me so much? Bahagyang nabasag ang tinig niya. Tumingala pa ita si Vince sa tinawi ang mukhang basang buhok. It is getting harder than he thought. Hindi kita sinasaktan. Sinasabi ko sa iyo ang totoo.
he said gently. He stopped looking at me as if I am your hero. I am not. Pagdiriin ito. But you are my hero and I love you, she declared stubbornly. You are unreasonable. I have written a psychology book that woman in love is unreasonable at kumikilos sa pinakamababaw na intellect. Correction, please. May lumitaw ng ngiti sa sulok ng mga labi nito. You are not a woman yet. Oh yeah, she gave a sweet artificial smile. Tinitigan ang buong mukha ng binata sa parang nangaakit. Iyong napapanood niyang ginagawa sa movie and battled her eyelashes. Underwater, dinikit ng gusto ang katawan sa binata. Itinaas ang kamay at hinaplos ng daliri ang mga labi nito. Sinikap ni Vince na huwag humalagpos ang matalim na paghinga. Totoo nga ang ngiting lumitaw sa mga labi niya at lumalim ang dimple sa kabilang pisngi. Hindi ko sinadyang mahulog sa pool, sweetheart. She is. Her eyes is sparkling, but I'm glad I did. Napatunayan kung hindi ka totally immune sa akin. Deliberately, niyuko niya ang katawan ng binata sa ilalim ng tubig. I felt your body against mine. May pakaramdam si Vince na singpula siya ng red bits. Naniningkit ang mga matang marahas na inilayo ang dalagita. Though it is scares and excitement at the same time, Vince. Patuloy ni Moana na pinagsamang panunokso at pagsasabi ng totoo. Get out of the water, Moana Marie. Utos nito sa naniningkit ng mga mata. Magkahalong pagkapahiya at galit sa sarili ang nararamdaman ito. Walang pagmamadaling patras na malangoy ang dalagita. Coward, wika niya sa pinagsamang panunokso at akusasyon. Matalim na paghinga ang pinakawala ni Vince, alin na lang sa tatlo. Magalit siya, pagtawanan ng sitwasyon, or get even. Pinili niya ang huli. I'm only human, Moana Marie. Maiinsulto ka if my body didn't react. Give me credit for control. Wika niya sa sakswal na tinig. Pagkatapos ay ngumiti at lumangoy patungo sa kabilang hagdan. Ipinakita ang obvious na pag-iibas. Mid-side nag-iingat lang ako sa hospital. Nagdikit ang mga kilay ni Aaron. You're kidding, Vince Saavedra. You didn't think I'd really seduce you here. Nilingani ang buong paligid kasabay ng paglahad ng dalawang kamay. A smile tagat the corner of his mouth. Dinampot ang mga gamit sa Bermuda grass. Who knows what's on your mind, little tis. Besides, somebody warned me that the devil was a 16-year-old girl in yellow bikini. What? A husky laugh vibrated around habang lumalakad patungo sa gate si Vince na iyong naiinis si Moana. Sa master bedroom sa itaas ay kanina palihim na pinagmamasdan ng mag-asawang Henry at Adrian. I like that guy, darling, si Henry. Masipag, masikap at maprinsipyo. Gusto rin siya ng anak mo. Matabang na sagot ni Adrian na ibinaba ang kortina. Lamang ay hindi pinapatulan ni Vince. Isa sa mga ikinapupuri ko sa kanya. Promise me na mananatili siya sa kumpanya. I've seen his credentials. He's taking business management. At kung sakaling dumating ang panahon na magtapos siya, you know what to do. Henry, promise me. Get ni Henry. Kilala mo ko, Adrian. I'm always a good judge of character. Tingnan mo na lang si Rodrigo de la Serna. Hindi ako nagkamali sa taong iyon. Graduation. Congratulations, darling. Si Henry at Adrian ang tanggapin ni Moana ang medalya bilang salutatorian. Thank you, Mom and Dad. Nakangiti niyang sagot. Inikot ang mga mata sa karamihan ng tao. Sa halip ay si Kate ang natanaw papalapit. Ang kaibigan ang tumanggap ng karangalan bilang valedictorian. Kumawala siya at sinalubong ng yakap ito. Congratulations. Sabay nilang bati sa isa't isa. Congratulations siya. Si Henry na sumunod at kinamayan ng dalaga. Thank you po, sir. Ano ang balak mong kuhanin sa kolehiyo, Kate? Interesadong tanong ng matandang lalaki. Pagdating ng panahon ay may posisyong maghihintay sa iyo sa pabrika man o sa bangko, iya. Naku, marami pong salamat, sir. Nakangiting sagot ni Kate. Pero hindi ko puti akong matutuloy kami sa pagmamigrate sa Canada. Naroon na po kasing lahat ng kamag-anak ng papa. Hindi pinansin ni Moana ang pag-uusap ng ama at kaibigan. Nakita niya si Vince sa unang hilera ng upuan kasama ang ibang graduates. Akma siyang hihiwalay upang lapitan ito at batiin din ang hawakan siya sa braso ng ama sa bahay na iha. Sinulya pa nito si Vince. Nagsisimula na ang pagtawag para sa mga kolehiyo. Ibinilin ko na kay Mr. De La Serna na papuntahin si Vince sa atin mamayang gabi. Nilingan nito si Kate. Please come, Kate. I am giving my daughter a small party. Invite all your friends, Moana Marie. Oh, Dad. Bulalas niya. Hindi niya namang surprise ang iyon ng mga magulang.